Si Jesus is-summarize ang 10 utos sa 2. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa natin. Ito po ang outline o guideline para sa ating mga Kristiyano, lalo-lalong mga Katoliko. Yun po ang guideline para sa ating pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa natin. Nakita niyo mga kapatid, may cross. Di ba? May cross. Yung vertical pagmamahal sa Panginoon at the horizontal love for our neighbors. Yung po ang guideline para sa ating lahat. Minsang-minsang tayo, we put cross sa dibdib natin. Hindi natin maintindihan na ano ang kahulugan. Ibig sabihin ay simbolo ng pagmamahal. Cross ay simbolo ng pagmamahal. Pagmamahal sa Panginoon, vertical, at pagmamahal sa kapwa nating ay horizontal. Ganon po ang mga kapatid, ang Kristiyano ay reliyon pagmamahal. Love religion. Sabi ni San Pablo, mahaling ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Bakit? Dahil we cannot see God, but we see kapwa natin. Kaya nga, we love God by loving our neighbors. Paano nating masasabing mahaling ang Diyos samantalang ikaw ay galit sa kapwa mo? Yun po hindi pagmamahal. Nakikita tayo ang Diyos sa ating mga kapatid. Mahalin mo sila gaya ng pagmamahal tayo sa Diyos. So mga kapatid, love is the only language that we can speak. Kahit ikaw ibang ang salita, siguro ikaw Bisaya, Waray, Ilonggo, ano-ano ang dialect natin, hindi tayo maintindihan, pero meron kang pagmamahal, they will understand you. Because love is action, hindi salita. So, mga kapatid, magmahalan tayo gaya ng pagmamahal sa ating ng Diyos. Dapat tayo, we love each other. Paanong love each other? Respect each other. Help each other. See good things in other. Hindi pwede makita lang ang negatibo lang. Puro masismis lang. Dapat mahalin ang kapwa nating tunay pagmamahal. Hindi puro salita. Dahil pagmamahal po ang gawa, hindi puro salita. Sana mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, let the love grows in us. Let the love of Christ grow in us and embrace others with love. Amen.